Yo, what's up mga mamaw? Tara, samahan niyo ako para sa aming 2025 year-ending bike ride. Medyo mahaba ba itong biyaheng to, kaya samahan niyo naman ako mabudol sa pagbabike na hindi ko inakalang gagawin ko dahil sa unang pagkakataon ay multi-day bike ride ang gagawin natin. Oo, tama ang narinig nyo. 3 araw kaming papadyak gamit ang bisikleta namin mula Maynila hanggang Vigan City sa Ilocos Sur. Pero hindi ito tuloy-tuloy na 3 araw na pagpapadyak. Meron din kaming tutuluyan dahil ang tulad namin na occasionally lang mag long ride ay hindi kakayanin ang one shot mula Maynila hanggang Vigan. Kaya tara, samahan nyo kami at makita kung anong klaseng pagdurusa ang nakamtan namin sa ride na ito. Yo, what's up mga mamaw? Yun, may ride na ulit tayo. Siguro, ilang buwan na rin? 6? 7? Basta yung huling ride natin is yung sa Tanay. Ngayon naman, panorte tayo. So, time check, alas 5 na ng umaga. And nag-ride out pala kami kagabi pa, alas 8 ng gabi sa Manila. Ngayon, alas 5 na ng umaga, nandito na kami sa may Kapas Tarlac. And ang pupuntahan namin, Vigan. Kaya tara, samahan nyo ako, mabudol ulit. Woo! Okay, time check, 5:34 ng umaga. Nandito kami sa, kakapasok lang namin ng Tarlac City. Ayun yung arko. Ayun yung arko. Ito si Boss Jerome. Ang may pakanana naman, ang mastermind ng budol. So yun nga, ang ride namin ngayon is Vigan. Actually dapat hindi lang Vigan to, dapat may Baguio to. Kaso ako na yung nag-suggest na hindi na mag-Baguio kasi hindi ko kakayanin. Tsaka mag-abol kami ng oras eh. Kaya sabi ko diretso na lang ng Vigan. And hindi naman kami one shot Vigan. Tutuloy kami sa Ago one day. May tutuloyan kami sa Ago. So etong ride namin is hanggang Ago na. Hanggang Ago muna. Then papahinga kami ng isang araw. Then ride out papunta ng Vigan. So yun. Boss Jerome, anong nakain mo? Bakit naisipan mo mag-Vigan? Wala lang, para maiba naman, unwind lang. Meron kasi ng work from home eh, alam mo yun. Nakaka-boring eh. Ito mo, dahil na boring lang siya, naisipan niya mag-Vigan. Kaya kayo, huwag kayo maboboard. Baka mamaya sabihin nyo, magpa-good food kayo. Kami mahihina pa kami. Kaya hanggang Vigan lang. Hindi, actually, nag-suggest pa nga ako kay Boss Jerome na magpa-good food. Kaso, kulang ang budget ko. So, hindi pwede. Kaya hanggang Vigan lang kami. Kasi ang sabi niya, 7 days dapat tong ride na to. Magbabagyo, magbibigan. Yon 7 days. 2 days na mag-i-stay sa Baguio, then 1 day sa Vigan. Tama ba? Yun dapat ang plano. Ngayon kaso, yun nga, dahil mahina ako sa hahon, ako na nag-suggest na wag na mag-Baguio. And then nung nabanggit niya na 7 days, kasi dahil Baguio nga, kung magbabagyo ka tapos Vigan pa, mas pipiliin ko na lang magpa-good food. Eh kaso
nung nalaman ko yung pamasahe, magkano yung pamasahe mula Pagod Food? 1.5. 1.5? 1.7. 1517. Okay. Eh, ang baon ko lang ngayon is 17 sakto. So, yun lang, hanggang bigan lang tayo. And oo nga pala, grabe ang kalsada dito sa Tarlac. Mula Cabas hanggang Tarlac City. Tataka kayo, bakit walang lubak? Aangal na lang kayo, bakit walang lubak dito? Bakit walang mga Actually, sa Malolos pa lang, kumikirot na yung tuhod ko. Pero natitiis naman dahil yung takbuhan lang namin mula doon is nagre-range lang to 15 to 18. Yun lang yung takbo namin mula doon sa Bulacan. Then kinargahan namin nung nasa Tarlac na kami. Tsaka sakto-sakto talaga yung kargahan namin dahil napakaganda ng kalsada dito. Kahit kumikirot yung tuhod ko, hindi ako mapahinto dahil ang ganda ng kalsada. Tuloy-tuloy lang kami. So yun, meron muna kaming pupuntahan na tropa ni Boss Jerome dito sa Tarlac City. Then dediretso na kami ng Agoro. So yun, kita-kits mamaya. Nagugutom ka ba? Pizza ba ang hanap mo? Turn na sa Hurno, wood-fired Neapolitan pizza. Solid ang lasa, walang arte, purong sarap. Dito lang yan sa Lower Bikutan, Taguig. Hurno. Perfect sa kahit anong treat. Yun. Hindi ka na lang sabihin ko. Ayun, kakatapos lang namin dun sa tropa ni Boss Jerome. Hindi na ako nakapag-record kasi midlip ako eh. Kaya ngayon na lang ulit ako nag-record. Pero kumain kami doon. Napaka-accommodating nung tropa ni Boss Jerome. Nakain kami, nagpaluto siya. And then kinarge niya rin yung mga gadgets namin para hindi malobat. So yun, nandito kami ngayon sa Victoria Tarlac. And papunta kami Paniki Tarlac para makabalik sa MacArthur kasi medyo looban tong lugar na to, itong Victoria. Kaya pabalik kami ng MacArthur, dadaan kami ng Paniki Tarlac. Sige, yun. Grabe ang kunat ng kalsada dito. Tapos open field po, kaya ang lakas din ng hangin. So yun, kita-kits na sa kalsada. Time check, mag-alas 12 na ng tanghali. Andito kami ngayon sa Moncada. Tarlac pa rin ata ito, no? Moncada, Tarlac. Ay, nako. So, ang estimate namin makakarating kami sa Go is siguro mga alas 5. Alas 4 o alas 5, yun ang estimate namin. Kasi hindi na maganda padyakan yung kalsada eh. So ang nagiging takbuhan lang namin is 20 to 23. Pero okay lang yun, at least hindi kami bumababa doon. Medyo nahuli lang ako dahil kumikirot na rin yung binti ko, yung tuhod ko.
Pangasinan. Laspag. Ayun oh. Open na open dito oh. Picture lang kami. Ride na ito ay nakaramdam na talaga ako ng laspag. Dahil sa part ng season, unti-unti na pala kaming umaahon. Yung mga nauna ko nararamdaman na pagkalaspag is kaya pa mabawi gamit ang tubig o kumain lang saglit. Pero sa part kasi ng season, hindi ko namamalayan na umaahon na pala kami dahil falls flat pala ang kalsada dito. Yun yung kalsadang pag tinignan mo, flat lang, patag lang. Pero unti-unti ka na palang umaahon. Kaya naubos talaga ako dito sa parte ng ride na to. Taas pala na ito no. Sa wakas, nandito na tayo sa La Union. Ayan na yung Arco. La Union sa wakas. Grabe. Parusa yung season. Gusto ko dito. Ito lang yung Yeah.
Time check 6 PM ng gabi. Matatapos na ride natin ngayong araw. Paparating na tayo sa Agoo. Ayan na yung Arco. Woo! Grabe. Late na late kami kasi naubos ako sa season. Puro false flat. Woo! Pero at least nandito na. Yun, what's up mga mamaw? Andito kami ngayon sa tinutuloyan namin transient dito sa Agoo. And nagre-ready na kami for day 2. Hindi na ako nakapag-outro kagabi kasi pagdating ko mismo sa Arco ng Agoo, saktong 0% na yung GoPro kaya hindi na ako nakapag-record ng pagpunta namin dito sa tinutuloyan namin. And etong 2-day ride dapat is magiging 3-day na. Dahil hindi kami pwede magpagabi sa Ilocos. Kaya mag-i-stay. Etong ride namin ngayon, etong araw na to, is hanggang Santa Lucia. So mula Agoo hanggang Santa Lucia is 105 kilometers. Was Jerome? Yun, 105 kilometers. And then mag-i-stay ulit kami doon. And then kinabukasan, diretso na kami hanggang Bigan. And titignan namin kung mag-i-stay pa kami doon or sasakay na kagad after maglibot-libot. And ito, nagre-ready na kami. Nag-charge na kami ng cellphone, ng ilaw, and papalit na kami ng jersey. And yun, dahil kulang yung dala ko na jersey, dahil expected ko talaga na 2-day ride lang, lalaban ko na lang yung jersey ko nung first day, yung kahapon. And ito yung sasuot ko ngayon, yung sa Yowamushi, yung Hakugaku. And pagdating namin doon sa Santa Lucia, maglalaba ako. Gagamitin ko yung day 1 jersey ko. And kakape muna kami ni Boss Jerome. Yan. Grabe sakit ng katawan namin ngayon. Pero okay naman yung tulog namin. Talagang bawing-bawi kami. parang pinagloloko ko yung sarili natin. Bawing-bawi no? Nag-a-adjust din siya ng bala niya ng plates kasi sumakit din yung yung likod ng tuhod niya. Parang may napupunit daw na muscle. And ganun din kasi yung nangyari sa akin. Sumakit agad yung sa tuhod ko, sa harap naman, sa mismong tuhod. Yung pinaka-joint. And nag-adjust na rin ako ng bala. Kaya yun. Maya lang mag-ride out na kami. And dahil yun nga, tinuloy ko lang dahil hindi ako nakapag-vlog nung pagdating ng Arco. And tinuloy ko na lang ngayon. So, sige, kita-kita na mamaya. So yun, ride out na kami. Dito pala kami nagstay sa may Agoo Tourist Cabin, Transient House. And pupunta kami ngayon sa sa Eagle of the North. Dito lang din niya sa Agoo. Eagle of the North. Panot. And pagkatapos namin mag-picture doon sa Eagle of the North, maghanap na kami ng pag-aalmusalan. So sige, kita-kita na lang.
Ayan, laking eagle, oh. Tayo lang natin si Boss Jerome, baka nandyan na. And then picture lang saglit. And alis na kagad. Whew! Nilaga. Grabe, sarap na nilaga dito. Lasang-lasa, oh. Ayan, kain muna kami ni Boss Jerome. Ganito yung gusto kong lasa ng sabaw. Sobrang sarap. Malasa. Hindi na kailangan ng patis. Hindi, ano to eh. Baka talaga kasi. Kaya malasa eh. So ayun, tapos na kami kumain. Dito yan sa ano, Gina Lynn's Eatery sa may Aringay, La Union. Sobrang sarap. Siksik yung ano, yung nilaga. Sobrang sarap ng sabaw. Malaman. Di ko alam kung magkano yung isang order, pero si Boss Jerome kasi nagbayad eh. Pero sulit na sulit. Tatlong lamang baka. Siksik na siksik. So yun, tutuloy na kami ng ride ngayon. Hindi ko na alam kung ano yung susunod na bayan dito. Pero yun, kung mapatay kayo dito, ayan, Gina Lynn's Eatery. Dito yan sa Aringay, La Union. Tara na, boss. Okay na. Ano, taguro? Bawang, La Union. Parang traffic. Parang traffic. Alas 12 ng tanghali, nandito na kami sa San Fernando, La Union. And binabagtas namin tong bypass road kasi mas maiksi yung ruta dito kung ano, ayon kay Google Maps. Tinignan ko naman. So mas maiksi nga yung distansya na tatakbuhin namin kapag dito kami dumaan. So yun, nandito na kami sa SM City, La Union. Dito yan sa San Fernando, Pampanga. Huh? Ay, Pampanga, La Union. Kakasabi ko nga lang SM La Union. Pampanga. Ang bobols. SM City, La Union sa San Fernando, La Union. Yun. So yun, water break lang kami ni Boss Jerome. Si Boss Jerome nag-cobra kasi ang init na rin eh. Bilis makaubos ng energy. Ano, dito kami ngayon sa may bypass dumaan kasi baka ano, traffic dun sa main road. And maiksi lang kasi yung ruta kapag dito dumaan. Ayun, water break lang. Whew. And nakaka 33 kilometers na kami mula dun sa Agoo.
Ano pa to? Mga 40 kilometers siguro sa Arco ng Ilocos. And then 70 kilometers pa dun sa tutuluyan namin sa Santa Lucia. Ganda dun, no? Uy, tabing dagat na pala kami. Sakto, oh. Boss, ligo na. Ligo na. Bangging Bridge. Siguro dating resort to. Ngayon wala na. Abandonado na. So yun. Hindi ko na alam kung nasan kami. Pero nasa gitna kami ng bundok eh. Hindi ko alam kung saan banda kami pero distance check 52 kilometers. Ay, nako, hindi ko napansin yung kalsada. 52 kilometers. 20 kilometers pa bago mag-Arco ng Ilocos. Time check, alas 2 ng hapon. Andito na kami sa Balawan, La Union. And magsi 60 kilometers na kami dito. Hindi ko sure kung ito na yung last na ba na bayan ng La Union, tapos mag-Ilocos na o meron pang isa. Kasi mula dito 17 kilometers na lang bago yung Arco ng Ilocos. 2:30 ng hapon, Bangar, La Union. Uy, may perya dito, oh. Yan, papasok na tayo ng Bangar. And distance check 68 kilometers.
Time check, alas 3 ng hapon. Nandito na kami sa boundary ng Ilocos Sur. Woo! Finally. And picture din kami doon sa kabilang arko. Meron pang isa, di ba? Kaya picture na rin kami kasi boundary to, meron signage ng Welcome to Province of Ilocos Sur. Nice. Achievement yan, achievement. Yeah, first time. So yun, tara, tignan natin sa kabila. Sakit na ng tuhod ko. Yeah, boy. So yun. Nandun yung La Union. Nandito na tayo sa Ilocos Sur. Ayun, nandito na tayo sa Ilocos Sur. Yung isa pang yung isa pang arko ng Ilocos, nandito na tayo. Ayan, ito yung magandang arko eh. Sa wakas, nakarating din sa Ilocos Sur. First time. Achievement unlocked, pero hindi pa rin tayo tapos. Yung tutuloyin namin ngayon, nasa 25 plus kilometers pa. So, hindi pa tapos ang laban sa araw na to. Magdudusa pa kami. Hindi namin alam kung puro ahon ba to o aahon lang saglit dito, then lusog na or patag na. Wala kaming alam sa kalsada dito. So yun, sana naman sakto lang dahil masakit na yung tuhod ko eh. Maghanap na rin kami ng makakainan dahil kanina pang alas 10 kami kumain, and ang oras ngayon is alas 3 na. Kanina pa kami babad sa init kaya ubos na yung lakas namin. Sa part namang to ay nahuli na ako. Nauna na si Boss Jerome dahil meron akong biniling pandesal para lang magkaroon ako ng energy, para lang meron akong masipa pa. Kasi paglagpas kasi ng pangalawang arko ng Ilocos Sur ay meron pang ahon, kaya naubos din kaagad ako. Medyo may feel mo rin kasi yung kahabaan ng ahon dun sa paglagpas ng pangalawang arko sa Ilocos Sur. Pero after naman nun is mahabang lusong din naman. Eto, nakikita nyo ako puro lusong na. And pagkatapos ng lusong na yan is napakahabang patag naman. Hindi na kaya ng tuhod ko. Kailangan adjust yung pala. Kaya lang kanina pa ako nag-adjust ng pala eh. Kanina ko pa na-adjust yung attachment pero sumasakit pa rin. So magpapalit na ako, magchinelas na ako pagpa-jack. Total 10 kilometers na lang yung layo namin sa tutuluyan eh. Ay nako.
na, at least nagagalaw ko yung paa ko dito. Habulin natin si Boss Jerome. Time check, mag-alas 5 ng hapon. Nandito na kami sa Santa Lucia, kung saan kami tutuloy for day 2. And 5 kilometers na lang yung pupunta namin. Bira, laspag na ako. Well, hindi naman sa laspag sa katawan, pero yung tuhod ko kasi yun yung lumaspag. Pero yun, last 5 kilometers then natapos na day 2. And then bukas, last day natin, vegan na. So yun, kita-kits mamaya pagdating doon sa tutuluyan namin. Okay itong pinili mo ah. Tabing dagat talaga. Yun nga lang. Tulak boy. Ano? Boss Jerome kung saan saan nagbubuk eh. Vegan ride dapat to, pero naging beach ride oh. Ganda oh. Yun, what's up mga mamaw? Nandito na tayo sa Santa Lucia, dito sa tinutulayan namin. And nandito kami sa E. Moreno Resort. So, katabi lang yung dagat. Maganda to napili ni Boss Jerome na pag-check yan. Gulat din ako eh. Ito mo, sulit na sulit yung nakuha niya ngayon kumpara doon sa nakuha namin sa Agoo. Dito may aircon. Tapos may TV. Kaya lang di namin magamit kasi wala yung remote. And then meron ding hot shower. Di pala kita. Wait. Ayun, may hot shower. So yun, sulit na sulit dito. Buti na lang pwede rin patay pasok yung bike namin. Nakiusap naman kami kasi wala. Dala ko yung lock ko. Naiwan ko naman yung susi ko. So yun. Baliwala yung lock ko dyan. Pampabigat lang. And buti na pinayagan ipasok yung bike dahil baka mawala eh. So yun, natapos na rin ang day 2 namin from Agoo hanggang dito sa Santa Lucia. Then bukas, siguro mga 7 ng umaga agahan namin. Mula dito sa Santa Lucia hanggang diretso na hanggang Vegan. And then titignan pa ni Boss Jerome kung magche-check-in pa kami o sasakay na kaagad eh pagkalibot doon. Pero yun, kasi sayang naman kung alis din kami kaagad. Yun yung dahilan ni Boss Jerome, sayang yung pinagod namin kung hindi rin naman kami magi-stay. So yun. Sakit ng katawan ko. Ay, hindi, yung tuhod ko pa rin masakit. Pero at least dahil sa hot shower, medyo hindi na siya sumasakit. Yes, hot shower. So, yun. Day 2 done. Bukas ulit. Salamat. Umaga na ng December 20. And maya mag-aayos na rin kami. Titignan ko lang muna tong beach dahil nung pagkadating namin dito, diretso kami sa kwarto. Tapos nagpahinga na dahil hindi na rin namin mapuntahan tong beach kasi madilim na, sunset na yun eh. So banda dun pa yung pupuntahan namin. Alam ko yun na yata yung Vegan eh, yung parang isla na dulo na yun. Pero yung Vegan ata yung sa pinakagitna. Hindi ko lang sure.
70 kilometers, 70? 77? Mga ganun. Mula dito sa tinutuloyan namin sa E. Moreno Recreational Beach Resort. Ano? Mga 70 plus kilometers para na, ano lang, estimate. Eh, yung medyo ano yun, yung medyo blurry na nakikitang isla doon, siguro yun na yung isla, yung paliko na yun, kasi part pa rin yun ng land dito eh, yung nakikita natin doon. Siguro yun, doon na yung vegan, ewan ko lang. So yun, hindi ko na titignan kung malamig yung dagat. Pero kita nyo ang lakas ng alon, no? Sarap siguro mag-surfing dito. Yan, dito kami sa taas dyan. Ay nako, ganito pala sa Ilocos. Oh. Maganda talaga yung ano, yung sinusulit mo yung multi-day ride mo. Hindi yung magsiset ka lang ng record, bibilisan mo. Sulitin mo yung ano, mga ano, magandang spots dito sa probinsya ng Ilocos. Tara, balik na tayo. Inunan ko lang yung beach eh. Sige, maya maya mag-aayos na rin kami, and kailangan maaga kami makarating doon sa Bigan. Sabi ni Boss Jerome, tutuloy daw kami, may tutuloyan kami doon. So bukas naman ng umaga, bukas ng umaga yung check out namin. Mag-iikot ulit kami doon, and then sasakay na kami ng bus. Sulit na yun. So yun lang. Hugas lang ako ng paa dahil sa sun. Ayun, kita-kits na lang mamaya. Ayun, naalis na kami dito sa pinagstayan namin. Dito yan sa E. Moreno Recreational Beach Resort. Ayun, katabi lang yung dagat. Then, lalabas na kami papunta doon sa main road. Dito yung labasan. Ayun, magre-resume na kami ng ride. Ayan, nag-a-adjust lang si Boss Jerome na para hindi ulit nalaglagan ng cellphone. Ito yung mga setup namin sa bike packing ba ito tawag natin? Oo. Ito hindi kasama to, isasoli namin to sa tindahan. Hindi kasama yan, sasoli namin sa tindahan yan. Bote kasi yan eh. So yun, ilaw, cyclo, dito, top tube bag, frame bag, tapos itong sa saddle bag na nakalimutan ko na kung ilang liters to eh. High class po. Magbablog na lang ulit ako kapag nasa main road na kami. Okay, kita-kits sa daan. Ayun, paalis na kami. Ganda talaga dito. Lakas ng alon, no? Pwede rin mag-surfing ata eh. Walang ganong resorts dito eh. Magkakalayo. Pero grabe ganda. Ganda rin ng sand. Walang ganong kalat. Ayun si Boss Jerome. Tulak kasi road bike. Ako naman gravel. Kaya okay lang. Okay na yung posisyon ng paa ko. Naninibago lang ako sa pag-clip in. Kasi yung direction eh. Hindi, yung direction kasi nasanay ako ng padiretso, patagilid na.
nandito kami sa Candon. Kakatapos lang namin mag-almusal. Pero mo, after 200 kilometers, ngayon lang ulit kami nakakita ng pares. So ayun, tuloy na ulit kami sa pagbabadya. Papunta na itong Vigan, tatapusin na namin to. Santiago, Ilocos Sur. Woo! Check 10:21 ng umaga. Nandito na tayo sa San Esteban, Ilocos Sur. And etong dinadaanan namin ngayon, yung highway pa rin, nasa tabing dagat na pala. Maya pakita ko sa inyo. Ayan, medyo pag tumaas-taas tayo kasi kapantay, ayun, medyo ewan ko lang kung kita. Pero yun, dagat na yun. Ayun, dagat na yun. And susunod na bahay naman dito ay Santa Maria. Baka maliit lang itong ano eh, kasi nakita ko sa Mohon 4 kilometers na lang kagad Santa Maria na. Check 10:42. Andito na tayo, Santa Maria, Ilocos Sur. Medyo natagalan kami sa Santa Esteban dahil nag-picture muna kami saglit dun sa may beach. Kasi maganda yung view eh. Ipapost ko na lang yung picture. Kasi hindi ako nakapag-vlog doon. Ang hawak ko lang yung cellphone. Nakalimutan ko mag-vlog. Kaya ipapost ko na lang yung picture. Ayan. Ganda, di ba? So, yun. Konting stretch na, malapit na tayo sa destination natin. Nandito kami ngayon sa may Narbacan. And ano muna kami, water break muna kami. Kasi sobrang init dito, open na open yung init eh. Ayun, pagpasok ng arko ng Narbacan, ang daming puno. Kaso pagdating ng bayan, open na open. Hanggang dito, kita nyo yung init oh.
Grabe. So yun, pahinga lang kami dito. Siguro mga kahit 15 minutes, pahinga kami. Then ride out kagad. So yun lang, update lang dito. Ahead. Okay, pag nakita nyo tong signage na to, ibig sabihin nasa section na kayo ng ride na kung saan madadaanan nyo na yung pinakamatarik na part. Pero huwag kayong mag-alala. Kung nag-aantipolo naman kayo, kakayanin nyo to. Ang pagkakaiba nga lang is napakaliit ng daan. Okay. Parang Cavite lang. Boss, basic lang, 12%. Antipolo pa rin. Hate me for all that I am, not me for all that I'm not. Take me for all that I give, rate me of all that I've got. My eye won't let me take a hint, and let me read between the lines. Venom inside it lies whispering, give it one more try. Behind your sleeve and see where it leads. Reason your mind has misplaced. Yun. Nandito na kami sa may Santa. Final stretch. Malapit na kami sa Vigan. Nag CR break lang kami dito. Dito sa may ano to? Harris. Kasi yung sa Shell hindi wala daw susi yung restroom nila. So dito kami sa kasunod. Ayan o. Libre naman yung dito. Yung CR. Kaya ayun, nakapaghilamos din kami. Ayun o, si Boss Jerome hindi lang parang nagbanlaw na ata. Ayun o. So yun. Matitiis naman yung init dito kasi medyo maulap. Hindi katulad dun sa Narbacan na open talaga, walang ulap. Kaya nasunog kami dun. Buti na lang dito medyo maulap na, although mainit pa rin, and konti lang din, nasa gilid lang yung puno. So yun, final stretch, konti na lang, 20 kilometers no, 20 kilometers na lang, nasa destination na kami, nasa Vigan. Ha? O yun, 17 na lang, 17 kilometers, nasa Vigan na kami. Konti na lang yan.
And yun, buti nga walang kaso na yung ano, yung binti ko. Talagang nasa ano lang, nasa adjust lang ng bala. Nung nalaman ko yung positioning ng pagpedal ko sa kanang paa, doon ko nalaman na mali pala yung pagkakabit ko ng bala dati. So kaya madaling sumakit. Ngayon ayos na siya. And ang natakbo na namin mula dun sa Santa Lucia is 52 kilometers. Ayan. 52 kilometers na kami mula dun sa Santa Lucia. And ang oras is 12:23. So maaga-aga pa, makakapag-ikot pa kami kasi 2 o'clock pa yung check-in namin doon sa binok ni Boss Jerome. Whew! Refreshing yung tubig. Mainit-init eh. So yun. Dito na kami sa New Quirino Bridge. And picture lang kami ni Boss Jerome dito. Ay, ganda kasi, oh. Ang taas pa, nakakalula, oh. And ano, taking time lang kami kasi alas 2 pa naman yung check-in and mag-aalaw na pa lang. Less than ilang kilometers na lang. Mga ano, 10 kilometers na lang, no. Ayun, 12 kilometers na lang. Kaya sinusulit lang namin yung oras namin dito bago kami pumadyak Pabigan. Total, alas 2 pa yung check-in namin eh. Ayun, oh, kita nyo, ganda, oh. Yun ang bundok, bridge, yung Quirino Bridge, yung old Quirino Bridge. Ayun, ito na. Tapos ito yung yung galing sa Santa. So yun, munti ko nang hindi makuha sa GoPro dahil busy ako sa pagpo-post ng story sa sa social media. Nakalimutan kong galawin tong GoPro. So yun, ayun, ra-ride out na rin kami. Ayun, sige, kita sa daan. Okay, sa part namang to, ay gusto ko sanang kuhanan yung paligid ng bridge habang tumatawid kami. Ang kaso nga lang, natatakot ako mag one hand. Yung isang kamay nasa bisikleta at isang kamay naman is itataas yung GoPro. Mabibilis kasi yung mga sasakyan tapos double solid line talaga. Kaya pasensya na kung hindi ko nakuhanan yung paligid habang tumatawid kami ng bridge. Pero malay mo sa susunod, kung babalikan namin to o isasagad pa, baka makuha na ko na siya na maayos. Nakaangat ba yung asfalto? Kaya nga eh, nakaangat ba yung asfalto? Ang akala ko sa salamin ko eh. Boss, picture tayo. Ganda sa likod. Ganda sa likod, tignan mo. Picture lang. Ganda oh. Ganda. Wait, malalobat na pala ako. Putik.
Ganda. Ayun, pipicturean daw ako ni Boss Jerome. Touchdown vegan. Yo, what's up mga mama? Dito kami ngayon sa vegan public market ba tawag dito? Basta dito sa vegan public market. And tumingin na kami kaagad ng ng scheduling ng bus dito sa Partas. And ang target namin is Pasay. And yung pamasahe namin is 984 deluxe na yon. Kasi pinili na namin total 40 pesos lang yung difference nung nung sa regular to deluxe. So doon na kami sa deluxe. And pumasok lang si Boss Jerome doon sa may public market dahil gusto bibili din kami ng pasalubong, yung sabi niya yung vegan tocino, yung kinikwento niya sa akin yun nung isang gabi, yung bibili daw siyang ewan ko kung ilan ilang balot, pero nagka-canvas pa lang siya kung magkano. Bukas pa kami bibili kasi walang storage yung walang ref yung transient na tinutulayan namin. Actually nakatuloy na kami kaya nakapambahay na ako. Andun, naligo na rin ako. Si Boss Jerome, ayan, yan. Basta ito muna yung gagawin namin. Titingin-tingin muna dito bago kami enjoy sa Calle Crisologo tsaka yung ibang other places dito. And tignan lang natin kung ano pa yung mapupuntahan bukas bago yung sakay namin sa bus. So yun, kita-kits na lang ulit. Ang dami nagpapaano. Uy, Jerome.
pagkatapos din ng day 3 ride natin at nandito tayo sa Bigan. Ayun. Nagtingin na rin kami nung scheduling ng bus. Ay, ibabook mo nga pala no, Boss Jerome? Oo. Lalo sa akin mamaya. Buti nag-vlog ako, naalala ko. So yun, online booking lang kasi wala atang walang walk-in. So online booking lang yung sa Partas. And then, ayun, nandito lang sa transient kami. So Boss Jerome, anong experience ng, eto ba una mong multi-day ride? Multi-day. Oo, ito yung una kong multi-day ride. Dati one shot. Oo, kasi yung Baguio mo no, yung solo mo Baguio, one shot lang. Ayun. So pareho kami ni Boss Jerome na multi-day ride. Unang multi-day ride to. Manila to Bigan. 3 days. 3 days. And saktuhan lang yung takbuhan namin. Ang pinakamabilis na nga ata namin sa Patag is 25 to 28 eh. Etong third day Pero yung mga naunang days hanggang 25 lang yung mabilis namin sa Patag. Bumibilis lang kami lalo kapag lusong. Sinulit lang namin yung yung pag-picture sa daan. May aircon. May timer, naka-timer ata. Sinulit lang kasi namin yung pag-picture do sa beach. Pero mo, si Boss Jerome, work from home na siya. Kaya wala na rin siyang practice. Ako naman, ang practice ko palengke ride lang, which is 3 kilometers lang lagi. Balikan na yun. So, kung sa tingin nyo, hindi nyo kakayanin ng multi-day ride, kaya yan. Sabi nga, kinaya, walang ensayo eh. Ang nyo lang, enjoy nyo lang lagi yung ride nyo. Huwag kayo lagi mag-aapon. Dahil, nagabon kayo, tas pag kayo. So, yun. Natapos na ang ride na to. Sa susunod, nabubulol na ako. Sa susunod ulit. Bye-bye!